Ang pagpapahayag na ito ay hindi ko binalak, ngunit ito ay isang pananaw na ibinigay sa akin sa gitna ng kadiliman. Bandang 2:05 ng madaling araw, nang ang mundo ay tahimik pa at ang karamihan ay mahimbing sa kanilang pagtulog, ako ay nagising. Hindi ito isang ordinaryong paggising mula sa isang panaginip, kundi isang paghahayag na nagpabago sa aking pananaw. Sa loob ng ilang sandali, tila ang aking silid ay napuno ng isang liwanag na hindi mula sa mundo, at kasabay nito, isang tanong ang bumulaga sa aking isipan, nasaan si Maria sa lumang tipan? Alam kong marami sa inyo ang nagtataka, bakit mahalaga ang mahal na ina sa lumang tipan? Hindi ba't siya ay lumitaw lamang sa bagong tipan, bilang ina ng ating Panginoong Hesu Kristo? At sa loob ng mahabang panahon, ganoon din ang aking pagkaunawa. Ngunit ang paggising na iyon ay hindi ordinaryo. Ito ay isang paanyaya sa isang mas malalim na pag-unawa, isang susi upang buksan ang mga nakatagong pintuan ng banal na kasulatan na nagtatago ng mga propesya, mga anino, at mga figura na nagtuturo direkta sa Kanya. Sa mahal na inang magbibigay buhay sa tagapagligtas. Hindi ito isang teorya na likha ng tao, hindi ito haka-haka. Ito ay mga binhing itinanim mismo ng dakilang arkitekto mula pa sa simula ng panahon na unti-unting lumago sa kasaysayan ng kaligtasan hanggang sa lubusan itong mamulaklak sa kapanganakan ng Mesyas. Ang mga misteryong ito ay hindi ipinahayag sa lahat, ngunit sa mga may pusong naghahanap ng higit pa sa nakikita. At sa pagkakataong ito, itinulak ako upang ibahagi sa inyo ang paghahayag na ito. Ito ay mahalaga dahil ang pagkilala kay Maria sa lumang tipan ay hindi lamang nagpapatibay sa kanyang kahalagahan sa bagong tipan, kundi nagpapakita rin ng kadakilaan ng plano ng Diyos na hindi nag-iiwan ng anuman sa pagkakataon. Marahil ay lumaki ka na iniisip na si Maria ay basta na lamang lumitaw sa Ebanghelyo ni Lucas, isang simpleng dalaga na pinili ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas kahanga-hanga kaysa sa ating naiisip. Bago pa man isilang si Hesu Kristo, bago pa man umalinggaw ang Fiat ni Maria, ang kanyang imahe at misyon ay nakaukit na sa mga pahina ng lumang tipan, naghihintay na matuklasan ng mga may pananampalataya. Ang pagkaunawa sa mga nakatagong propesyang ito ay magpapalalim hindi lamang sa inyong pagmamahal kay Maria, kundi higit sa lahat, sa inyong pag-unawa sa kalakhan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nakatayo tayo ngayon sa isang kritikal na punto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang ang mundo ay tila gumugulong sa kaguluhan at pagkalito, ang pagbabalik sa mga pinagmulan ng ating pananampalataya ay lalong nagiging mahalaga. At sa puso ng mga pinagmulang iyon, matatagpuan natin ang mga anino ng isang babae na ang ay nagbago sa takbo ng kasaysayan. Ito ay isang paglalakbay sa mga sinaunang propesya, isang paghuhukay sa mga lihim na pahina, upang lubusang masilayan ang tunay na papel ni Maria sa dakilang drama ng kaligtasan. Handa ka na bang sumama sa akin sa paglalakbay na ito? Dahil ang matutuklasan mo ay magpapayanig sa iyong pag-unawa sa banal na kasulatan. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang para sa iyong kaalaman, kundi para sa iyong paglago sa espiritu. Magsimula tayo sa pinakasimula, sa aklat ng Genesis, sa sandali matapos ang trahedya sa Hardin ng Eden. Kung saan ang kasalanan ay unang pumasok sa mundo, doon din natin makikita ang unang paghahayag ng kaligtasan, at ang unang anino ng mahal na ina. Matapos magkasala sina Adan at Eva, at matapos ilabas ng Diyos ang kanyang hatol sa ahas na sumubok sa kanila, may isang talata na madalas nating mabasa, ngunit bihirang bigyan ng malalim na pagninilay kaugnay kay Maria. Ito ang Genesis Kabanata 3, talata 15. Ang Diyos ay nagsalita sa ahas, at sinabi niya, pag-aalitanin ko kayo ng babae, ang iyong lahi at ang kanyang lahi. Dudurugin niya ang iyong ulo at tutukain mo ang kanyang sakong. Sa unang tingin, mukhang isang simpleng pahayag lamang ng pagkapuot sa pagitan ng ahas at ng sangkatauhan. Ngunit ang mga salitang ito ay kilala bilang Proto-Evangelium, ang unang mabuting balita.
At sino ang babae na tinutukoy dito na ang lahi ay magdudurog sa ulo ng ahas, na siyang sumisimbolo sa kasamaan at kasalanan? Sinasabi ng tradisyon at ng malalim na pag-aaral ng teolohiya na ang babaeng ito ay walang iba kundi si Maria. Siya ang babaeng may enmity o pagkaalit sa ahas. Siya ang babaeng ang ibinhi o ang kanyang anak ay dudurog sa ulo ng ahas. Sino pa nga ba ang tinutukoy kundi ang kanyang banal na anak, si Hesu Kristo, na sa krus ay kinalaban at pinuksa ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan? Ang paghahayag na ito ay nagpapakita na si Maria ay hindi lamang isang ina sa biological na kahulugan, kundi isang sentral na figura sa plano ng Diyos mula pa sa pasimula. Siya ang bagong Eba na sa pamamagitan ng kanyang kihi ay nagdala ng buhay, kung paanong si Eba sa pamamagitan ng kanyang hindi sa Diyos ay nagdala ng kamatayan. Siya ang babae na pinili ng Diyos upang maging kasangkapan sa pagdurog sa ulo ng ahas. Ito ay isang matinding misteryo na nagpapakita ng kanyang papel bilang co-redemptrix, isang kasama sa pagtubos, hindi sa parehong antas ng Mesyas, ngunit bilang kanyang pinagkaloobang ina. At hindi lang doon nagtatapos ang pagtuklas. Ang susunod na malalim na anino ni Maria ay matatagpuan sa aklat ni Isaias, partikular sa Isaias Kabanata 7, talata 14. Ito ang isa sa pinakamahalagang propesya tungkol sa kapanganakan ng Mesyas. Sinabi ng propetang Isaias, "Kaya nga, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, isang birhen ang maglilihi at magsisilang ng isang lalaki, at tatawagin niya itong Emmanuel, na ang kahulugan ay ang Diyos ay sumasa atin." Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay alma, na ang ibig sabihin ay isang idalaga o batang babae na hindi pa ikinakasal. Ngunit ang Greek Septuagint, ang pinakalumang sali ng lumang tipan sa Griego, ay ginamit ang salitang iparthenos na nangangahulugang ibirhen. At ito ang salitang ginamit ng mga sumulat ng Ebanghelyo, partikular ni Mateo, upang patunayan na si Jesus ang katuparan ng propesyang ito. Sino pa nga ba ang birhen na maglilihi at magsisilang ng Emmanuel, kundi si Maria, na naglihi kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nang walang pakikipagtalik sa isang lalaki? Ang propesyang ito ay napakalinaw at nagtuturo direkta kay Maria. Hindi lamang ito nagpapahiwatig ng kanyang pagiging ina, kundi ng kanyang pagiging birhen sa paglilihi ng anak ng Diyos. Ito ay isang himala na nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos at ang natatanging papel na ibinigay niya kay Maria. Ang pagiging birhen niya ay hindi lamang isang tanda ng kanyang kadalisayan, kundi isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos na lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Siya ang pinili, ang pinagpala sa lahat ng babae, na magsilbing living tabernacle ng Diyos. At habang sinisiyasat natin ang banal na kasulatan, makikita natin ang iba pang mga uri o anino ni Maria sa lumang tipan. Ang mga ito ay mga figura, mga lugar, o mga bagay na, habang hindi direktang propesya, ay nagtataglay ng mga katangian na nagpapahiwatig kay Maria. Isa sa pinakamalinaw na uri ni Maria sa lumang tipan ay ang kaba ng tipan, o ang arka ng tipan. Ang arka ay isang sagradong kaban na nilikha ng mga Israelita sa ilalim ng tagubilin ng Diyos. Ito ay ang lalagyan ng mga tableta ng 10 utos, ang mana, at ang tungkod ni Aaron na namulaklak. Ito ang pinakasagradong bagay sa gitna ng Israel, ang simbolo ng presensya ng Diyos. At paano ito konektado kay Maria? Kung ang arka ng tipan ay nagsilbing lalagyan ng salita ng Diyos na nakasulat sa bato, si Maria naman ang naging lalagyan ng salita ng Diyos na nagkatawang tao, si Hesu Kristo. Ang arka ay naglalaman ng mana, ang tinapay mula sa langit, si Maria naman ang nagdala ng buhay na tinapay mula sa langit. Ang arka ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Si Maria naman ay tinawag ng Anghel Gabriel na napupuno ng grasya, at ang Panginoon ay sumasa iyo. Sa bagong tipan, nang dalawin ni Maria si Elizabeth ay napuno ng Espiritu Santo at sumigaw, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan."
Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ang mga salitang ito ay kahawig ng paggalang na ibinibigay sa kaba ng tipan. Ang arka ay lumipat sa bahay ni Obed-Edom at nagdulot ng pagpapala sa bahay na iyon. Si Maria naman, sa pagdating niya sa bahay ni Elizabeth, ay nagdala ng biyaya at ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay napuno ng kagalakan. Ang koneksyon sa pagitan ng arka at ni Maria ay hindi lamang isang teolohikal na interpretasyon. Ito ay isang malalim na pagkaunawa sa plano ng Diyos na gamitin ang mga uri at anino upang ihanda ang kanyang bayan sa pagdating ng Mesyas at ng kanyang ina. Si Maria ang bagong arka ng tipan na nagdala sa atin ng buhay na salita ng Diyos. Hindi lamang ang arka ang nagtatago ng anino ni Maria. Kung tayo ay magpapatuloy sa mga pahina ng lumang tipan, makikita natin ang iba pang mga babae na, sa kanilang sariling paraan, ay nagtataglay ng mga katangian na nagpapahiwatig sa mahal na ina. Halimbawa, si Deborah, ang hukom at propeta sa aklat ng mga hukom. Siya ay isang babaeng nagpakita ng lakas at tapang, na pinangunahan ang kanyang bayan sa tagumpay laban sa isang makapangyarihang kaaway. Bagaman ibang-iba ang kanyang papel sa papel ni Maria, ang kanyang pagiging isang babaeng pinili ng Diyos upang mamuno at magbigay ng kaligtasan ay sumasalamin sa papel ni Maria bilang ina ng tagapagligtas, na sa pamamagitan niya ay dumating ang tunay na tagapagligtas ng sangkatauhan. Si Deborah ay isang ilaw sa panahon ng kadiliman sa Israel. Si Maria naman, ang umaga, ang liwanag na nagtatanda ng pagdating ng araw ng kaligtasan. At ano naman ang tungkol kay Judith? Ang aklat ni Judith ay nagkukwento tungkol sa isang matapang at debotong babae na nagligtas sa kanyang bayan mula sa mga mananakop sa pamamagitan ng kanyang karunungan at tapang. Siya ay pinuri bilang pinagpalaka higit sa lahat ng babae sa ibabaw ng lupa. Ang mga salitang ito ay halos kapareho ng mga salita ng pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria, "Magalak ka, napupuno ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo." Pinagpalaka sa mga babae. Ang tapang at debosyon ni Judith, na nagdulot ng kaligtasan sa kanyang bayan, ay isang malalim na anino ng mahal na ina, na sa pamamagitan ng kanyang ay nagdala ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Siya ang babaeng nagdurog sa ulo ng kaaway, hindi sa pamamagitan ng lakas ng armas, kundi sa kapangyarihan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At kung ating titignan ang aklat ng awit ng mga awit, bagaman ito ay isang tulang pag-ibig, marami sa mga parirala at paglalarawan ng babae dito ay ginagamit ng mga santo at mistiko upang ilarawan si Maria. Ang mga pariralang tulad ng purong kagandahan, lili sa gitna ng mga tinik, lahat ay patas at walang dungis, ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging walang kasalanan at ang kanyang natatanging kadalisayan. Bagaman hindi ito direktang propesya, ipinapakita nito ang paghahanda ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng mga poetic imagery, upang tanggapin ang babaeng magiging perpektong kasangkapan ng kanyang kalooban. Ang lahat ng mga misteryong ito ay nagpapakita na si Maria ay hindi lamang lumitaw sa kasaysayan ng kaligtasan. Siya ay naging bahagi ng plano ng Diyos mula pa sa simula. Ang kanyang papel ay binalangkas, inihanda at ipinahayag sa iba't ibang paraan sa lumang tipan. At ang pagkaunawang ito ay nagpapalalim sa ating pananampalataya, nagpapatibay sa ating pagtitiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nag-iiwan ng anuman sa pagkakataon. Bawat detalye ng kanyang plano ay perpektong inilatag. Alam kong marami sa inyo ang maaaring nagsisimula pa lang sa paglalakbay na ito ng pagtuklas. Maaaring ang mga kaalamang ito ay bago para sa inyo. Ngunit huwag kayong mag-alala, dahil ang banal na espiritu ang ating guro, at siya ang nagbubukas ng ating mga mata upang makita ang mga katotohanan ito. Ang bawat pahina ng lumang tipan na ating sinisiyasat ay nagiging isang bintana kung saan natin masisilayan ang paghahanda ng Diyos para sa pagdating ni Hesu Kristo at ng kanyang mahal na ina. At ang pagtuklas na ito ay hindi lamang kaalaman, kundi isang pagbabago sa puso.
Ang isa pang malalim na koneksyon ay matatagpuan sa aklat ni Zacarias, partikular sa propesya tungkol sa Bagong Jerusalem o ang Bagong Bundok ng Sion. Sa Zacarias Kabanata 2, talata 10, sinasabi, "Sumigaw ka at magalak, o anak na babae ng Sion, sapagkat narito, ako ay darating at mamamalagi sa gitna mo," sabi ng Panginoon. At sa Zacarias Kabanata 9, talata 9, "Magalak ka ng lubos, o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng kagalakan, o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, siya ay matuwid at nagtataglay ng kaligtasan, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno, na anak ng isang asnong babae." Bagaman ang anak na babae ng Sion at anak na babae ng Jerusalem ay tumutukoy sa bayan ng Israel, sa malalim na teolohikal na pagkaunawa, si Maria ay ang pinakamataas na representasyon ng anak na babae ng Sion. Siya ang pinakadalisay at pinakadakilang miyembro ng Israel, na sa kanyang sarili ay nagtataglay ng lahat ng pag-asa at pag-asa ng kanyang bayan. Siya ang kinatawan ng Sion na tinirhan ng Diyos mismo. Siya ang pinili upang maging tirahan ng Diyos, ang templo ng Espiritu Santo, ang tabernakulo, kung saan ang Diyos ay nanirahan sa gitna ng sangkatauhan. Ang mga propesyang ito ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern. Ang Diyos ay naghahanda ng isang dalisay na sisidlan, isang piniling babae, na sa pamamagitan niya ay magaganap ang kanyang dakilang plano. Siya ang sentro ng pag-asa ng mga propeta, ang kaganapan ng mga pangako. Ang pagkakaugnay na ito ay nagbibigay liwanag sa kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng Diyos kay Maria, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang sentral na figura sa kanyang ekonomiya ng kaligtasan. At sa bawat pagkakataon na ating sinisiyasat ang mga misteryong ito, mas lalo nating naunawaan na ang Lumang Tipan ay hindi lamang isang serye ng mga kwento o batas. Ito ay isang pre-preparation, isang unti-unting paghahayag ng plano ng Diyos na nagtatapos sa pagdating ni Hesu Kristo at ng kanyang mahal na ina. Kung ang Lumang Tipan ang binhi, ang Bagong Tipan ang pamumulaklak ng binhing iyon. At si Maria ang pinakadakilang bulaklak na sumibol mula sa binhing iyon. Ang pagkaunawa sa mga nakatagong propesyang ito ay hindi lamang para sa mga teologo o iskolar. Ito ay para sa bawat isa sa atin na naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa ating pananampalataya. Nagbibigay ito ng bagong perspektiba sa banal na kasulatan, nagpapatibay sa ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, at nagpapalalim sa ating pagmamahal sa mahal na ina. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga misteryong ito, mas lalo nating naunawaan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Maaaring nararamdaman mo ngayon ang isang pagnanais na tuklasin pa ang mga katotohanan ito. Ito ay isang mabuting tanda. Ito ay ang Espiritu Santo na nagtatrabaho sa iyong puso, naghihikayat sa iyo na lumalim sa pag-unawa sa misteryo ng kaligtasan. Ang pagtuklas sa mga propesya tungkol kay Maria sa Lumang Tipan ay hindi lamang isang pag-aaral ng kasaysayan, kundi isang paglalakbay sa puso ng Diyos mismo, na nagpahayag ng kanyang plano mula pa sa simula. At sa gitna ng paglalakbay na ito, mahalaga na malaman natin na ang mga anino at propesyang ito ay hindi nagpapababa sa papel ni Hesu Kristo. Sa halip, pinagtitibay at pinatutunayan lamang nila ang kanyang natatanging papel bilang tagapagligtas. Si Maria ay ang pinili, ang pinagkalooban ng Diyos, upang maging daan kung paano ang Diyos ay magiging tao at manirahan sa gitna natin. Siya ang dalisay na pintuan kung saan dumaan ang liwanag ng mundo. Ang bawat detalye sa Lumang Tipan, mula sa paglikha hanggang sa mga propeta, ay nagtuturo sa isang mas dakilang katotohanan. At sa puso ng katotohanang iyon ay ang pangako ng isang tagapagligtas na isisilang mula sa isang birhen. Ang pag-unawa sa mga nakatagong pahinang ito ay magbibigay sa iyo ng bagong pagpapahalaga sa bawat salita ng banal na kasulatan, na nagpapakita na ang Diyos ay may isang perpektong plano, at si Maria ay isang mahalagang bahagi ng planong iyon. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito upang lubos na maunawaan ang misteryo ng pananampalataya.
May isa pang misteryo na kailangan nating silipin sa lumang tipan na nagtuturo kay Maria, at ito ay matatagpuan sa Kabanata 8 ng Aklat ng Kawikaan, kung saan ang karunungan, wisdom, ay isinasalarawan bilang isang babaeng kasama ng Diyos sa paglikha. Sinabi ng karunungan, ang Panginoon ay nagmamay-ari sa akin bilang simula ng kanyang mga gawa, ang pinakaluma sa kanyang mga gawa mula sa pasimula. Ako ay itinayo mula sa kawalang hanggan, mula sa pasimula, bago pa manilikha ang mundo. Sa konteksto ng tradisyong Kristiyano, ang karunungan na ito ay madalas na iniugnay kay Hesu Kristo, ang salita ng Diyos na kasama ng Ama mula pa sa pasimula. Ngunit ang mga ama ng simbahan at mga teologo ay nagpaliwanag din na si Maria ay ang piupuan ng karunungan, sedes sapientiae. Kung si Jesus ang karunungan mismo, si Maria naman ang perpektong daluyan kung saan ang karunungang ito ay nagkatawang tao. Siya ang kinalalagyan ng karunungan ng Diyos. Ang kanyang pagiging lubos na puno ng grasya, at ang kanyang walang hanggang kii sa Diyos ay nagpapakita na siya ang babaeng lubos na nagpakita ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang paglalarawan ng karunungan bilang isang babae na kasama ng Diyos sa paglikha ay nagbibigay ng poetic at teolohikal na batayan sa ideya na si Maria ay nasa plano ng Diyos bago pa man magsimula ang mundo. Siya ay preordained, pinili, at inihanda upang magampanan ang kanyang natatanging papel. Ito ay isang misteryo na nagpapalalim sa ating pagkaunawa sa kadakilaan ni Maria at sa pagiging masalimuot at perpekto ng plano ng Diyos. Ang bawat aspeto ng lumang tipan, kung ating titingnan ng may pananampalataya at gabay ng Espiritu Santo, ay nagtatago ng mga hiyas na nagtuturo sa atin patungo sa bagong tipan, at sa puso nito, ang pagdating ng Mesyas at ng kanyang ina. Huwag nating tingnan ang lumang tipan bilang isang hiwalay na aklat, kundi bilang isang pundasyon na lubos na naghahanda sa atin para sa kaganapan ng mga propesiya sa bagong tipan. Ngayon, bakit napakahalaga na maunawaan natin ang lahat ng ito? Bakit mahalaga na makita si Maria sa lumang tipan? Dahil ang pagkaunawang ito ay nagpapatibay sa kanyang papel bilang isang universal na ina. Hindi lamang siya ina ng isang tao, kundi ina ng Diyos at ina ng sangkatauhan. Nagpapakita ito na ang kanyang pagpili ay hindi isang huling minutong desisyon ng Diyos, kundi isang maingat at detalyadong plano mula pa sa simula. At kung ang Diyos ay nagplano ng detalyado para kay Maria, gaano pa kaya ang pagpaplano niya para sa bawat isa sa atin? Ang misteryong ito ay nagpapakita ng pagiging organisado, mapagmahal at detalyado ng ating Diyos. Maraming mga pagdududa at maling pagkaunawa ang umiikot tungkol sa papel ni Maria. Ngunit sa pagbabalik natin sa lumang tipan at sa pagtuklas ng mga nakatagong propesyang ito, ang mga pagdududang iyon ay nawawala at ang isang mas malalim na pagpapahalaga sa kanyang papel ay lumilitaw. Siya ay hindi lamang isang simpleng babae, siya ay ang babae ng Genesis 3:15, ang Birhen ng Isaias 7:14, ang bagong arka ng tipan, ang pinakapili ng Sion, at ang piupuan ng karunungan. Siya ang katuparan ng mga pag-asa ng lumang tipan. At sa pagtatapos ng paglalakbay na ito sa lumang tipan, nais kong maramdaman ninyo ang bigat at ang ganda ng paghahayag na ito. Ito ay isang katotohanan na magpapabago sa inyong pananaw sa banal na kasulatan. Ito ay isang sulyap sa kadakilaan ng plano ng Diyos at sa natatanging papel ng mahal na ina sa planong iyon. Sa bawat oras na babasahin mo ang mga pahina ng lumang tipan mula ngayon, magkakaroon ka ng bagong mata upang makita ang mga anino at paghahanda para sa pagdating ng Mesyas at ng kanyang ina. Handa ka na bang tanggapin ang paghahayag na ito sa iyong puso? Handa ka na bang yakapin ang papel ng mahal na ina sa buong kasaysayan ng kaligtasan? Sapagkat ang pagkaunawang ito ay magpapalalim hindi lamang sa iyong teolohikal na kaalaman, kundi sa iyong personal na debosyon at pagmamahal. Ito ang oras upang buksan ang iyong puso sa isang mas malalim na katotohanan. Sa mismong sandaling ito, habang pinagninilayan natin ang mga misteryong ito,
nararamdaman ko ang pagdaloy ng isang makapangyarihang presensya. Ito ay hindi lamang mga salita, ito ay mga katotohanan na inihayag mula sa kailaliman ng karunungan ng Diyos. Ang mga nakatagong propesya na ito ay hindi aksidente, ang mga ito ay mga paalala ng perpektong disenyo ng lumikha. Ang mahal na ina, mula pa sa simula, ay itinalaga para sa isang misyon na magpapabago sa kapalaran ng sangkatauhan. Siya ang babaeng nagbigay ng kanyang kii sa isang antas na walang sinuman ang nakagawa. Ang kanyang buong pagkatao ay nagiging isang buhay na kasunduan, isang bagong tipan na nagdadala sa atin sa presensya ng Emmanuel. Hindi siya nakahiwalay sa plano ng kaligtasan, siya ay lubos na isinama rito, dahil sa kanya ay nagkatawang tao ang salita. Ang kanyang kadakilaan ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi mula sa pagpili at grasya ng Diyos na sumasa kanya. Kaya't sa sandaling ito, nais kong pumasok tayo sa isang mas malalim na pagninilay. Ipamana sa iyong puso ang pagkaunawa na si Maria ay higit pa sa nakikita ng mata. Siya ang bunga ng mga propesya, ang kaganapan ng mga pangako, ang pinakadakilang babae na nilikha, dahil sa kanya ang Diyos ay nanirahan sa gitna natin. At kung ang Diyos ay nagplano ng napakadetalyado para sa kanya, gaano pa kaya ang pagpaplano niya para sa iyo? Naiintindihan ko na ang pagtanggap sa ganitong lalim ng katotohanan ay nangangailangan ng pananampalataya. Subalit ang ebidensya ay nasa harap natin, nakatago sa mga pahina ng banal na kasulatan, naghihintay na matuklasan. Ang mga anino at propesyang ito ay nagpapatunay na ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago, na ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, at na ginagamit niya ang pinakamababang nilalang upang isakatuparan ang pinakadakilang mga himala. Ang oras na ito ay hindi lamang isang pag-aaral, kundi isang pagbabago. Ang iyong pananaw ay lumalawak. Ang iyong pagkaunawa ay lumalalim. At sa pagkaunawang ito, lumalago ang iyong pagmamahal, hindi lamang kay Maria, kundi sa Diyos mismo na nagdisenyo ng lahat ng ito. Ito ang oras upang magkaroon ng bagong pagpapahalaga sa bawat paggalaw ng banal na espiritu sa lumang tipan na naghanda ng daan para sa pagdating ng Berhen na magdadala ng tagapagligtas. Ngayon, ay dedeklara ko sa bawat isa sa inyo na nakikinig, naway ang liwanag ng pagkaunawang ito ay tumagos sa pinakaloob ng iyong puso. Naway ang bawat pagdududa tungkol sa papel ng mahal na ina ay mawala at mapalitan ng isang matatag na pananampalataya at pagpapahalaga. Tinatanggap mo ba ang katotohanan ito sa iyong buhay? Dahil ang pagtanggap sa paghahayag na ito ay magpapalaya sa iyo sa maling pagkaunawa at magbubukas ng isang bagong dimensyon sa iyong espiritual na paglalakbay. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, idinedeklara ko na ang bawat isa sa inyo na lumalaban sa katotohanang ito ay makakatanggap ng biyaya ng pagkaunawa. Naway ang mga mata ng inyong puso ay mabuksan upang makita ang kadakilaan ng Diyos na inihayag sa pagpili kay Maria. Hindi ito isang pagtaas ng isang nilalang, kundi isang pagdiriwang ng perpektong plano ng Diyos. Isang plano na nagsimula sa isang paghahayag sa madaling araw, at nagtatapos sa isang puso na ganap na sumasamba. Kaya't ibigay mo ang iyong ki-i ngayon, katulad ng ki-i ng mahal na ina. Ibigay mo ang iyong ki-i sa pagkaunawa, sa pananampalataya, at sa pagbabago. At sa iyong pagtanggap, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng banal na espiritu na gumagawa sa iyo. Ito ang oras ng pagpapakumbaba, ng pagbubukas ng puso, at ng pagtanggap sa mga katotohanang inihayag mula sa langit. Magpatuloy tayo ngayon sa isang malakas na deklarasyon. Naniniwala akong ang pagkaunawang ito ay hindi lamang para sa iyong kaalaman, kundi para sa isang malalim na pagbabago. Kaya't sa bawat isa sa inyo na nakikinig, idinedeklara ko ang isang pagtaas sa inyong espiritual na pagkaunawa. Kung mayroon kang mga tanong o pagdududa tungkol sa papel ng mahal na ina sa iyong pananampalataya, sa mismong sandaling ito, ang liwanag ng katotohanan ay tumatago sa iyo. Mayroong isang kapayapaan na dumarating sa pagtanggap ng buong larawan ng kaligtasan ng Diyos. Ito ang panahon upang ipagdiwang ang kadakilaan ng Diyos na nagplano ng lahat,
mula pa sa simula ng Genesis hanggang sa kaganapan sa Bagong Tipan. At ang mahal na ina ay ang perpektong paghahayag ng kanyang plano. Ang kanyang papel ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon, sa halip ito ay lumalalim at lumalawak habang ating nauunawaan ang mga nakatagong bahagi ng banal na kasulatan. Ang pagkaunawa sa mga propesyang ito ay magpapatatag sa iyong pananampalataya sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Ang mga misteryong ito ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay mga susi na magbubukas ng mga pintuan ng pagkaunawa sa iyong puso. Ang Diyos ay napaka-konsistente, napaka-detalye, at napaka-perpekto sa kanyang mga plano. At sa pagkaunawang ito, lumalago ang ating paghanga at pagmamahal sa Kanya. Huwag mong hayaang ang anumang maling pagkaunawa ay humadlang sa iyo na maranasan ang buong biyaya ng pagkaunawang ito. Ang aking panawagan sa iyo ngayon ay tanggapin ang paghahayag na ito at hayaan itong magpabago sa iyong pananaw. Hayaan ang mga anino ng lumang tipan na magningning sa bagong tipan na nagpapakita ng liwanag ng mahal na ina. Sa sandaling ito, tinatawag kitang sumali sa akin sa pagdiriwang ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Isang pagdiriwang na hindi lamang sa mga salita, kundi sa puso at espiritu. Ngayon, para sa bawat isa sa inyo na nakakarinig nito at nararamdaman ang pagkaunawang ito sa inyong kaluluwa, nais kong gawin ninyo ang isang bagay na simple, ngunit makapangyarihan. Sumulat kayo ng TJEAC, naniniwala si Propesya Dine Maria, sa mga komento sa ibaba, upang malaman kung kasama ko kayo sa paglalakbay na ito ng pagtuklas. Ito ay isang deklarasyon ng inyong pananampalataya at pagtanggap sa mga nakatagong katotohanan na inihayag. At bilang isang gawaing propetiko, isang pagpapahayag ng inyong pananampalataya sa bagong pagkaunawang ito, pindutin ninyo ang like button para sa videong ito. Gawin ito bilang isang tanda ng inyong pagtanggap sa biyaya ng pagkaunawa tungkol sa papel ng mahal na ina sa plano ng Diyos. Ito ay isang pagkilos na magpapatibay sa inyong sariling pagkaunawa. Panghuli, ibahagi ninyo ang videong ito sa 3 tao na alam ninyong uhaw sa mas malalim na katotohanan at pagkaunawa tungkol sa banal na kasulatan at sa mahal na ina. Maaaring ito ang susing kailangan nila upang buksan ang kanilang mga mata at makita ang kadakilaan ng plano ng Diyos. Ang pagbabahagi ay pagmamahal at ito ay isang pagkilos ng paglilingkod. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras upang makinig sa paghahayag na ito. Kung nais ninyong lumalim pa sa inyong espiritual na paglalakbay, mayroon kaming iba pang mga video na magpapalakas sa inyong pananampalataya at pagkaunawa. Hanapin ang aming playlist tungkol sa mga misteryo ng banal na kasulatan at mga banal na paghahayag. Patuloy tayong lumago ng magkasama sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Hesu Kristo at sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina. At bago tayo maghiwalay, sumama kayo sa akin sa isang maikling panalangin ng pagpapasalamat at pagtanggap. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang karunungan at sa mga misteryong iyong inihayag sa amin. Salamat sa pagbubukas ng aming mga mata upang makita ang mahal na ina sa mga pahina ng lumang tipan na nagpapatunay ng iyong perpektong plano. Tulungan mo kaming lumago sa aming pagkaunawa at pagmamahal. Pagpalain mo ang bawat kaluluwang nakinig sa paghahayag na ito at bigyan mo sila ng kapayapaan at kalinawan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.